Hello mga ka-reload, ngayong araw na to ay pag-uusapan natin kung paano nga ba tayo makakaisa pagkakalubog natin sa utang. Alam mo bang maraming Pilipino ang akala nila, kontrolado pa nila ang utang nila. Pero ang hindi nila namamalayan, sila na pala ang kinokontrol nito. Isang utang, naging dalawa, naging sunod-sunod, nagpatong-patong na, hanggang sa hindi mo na alam kung saan ka pa kukuha ng pambayad. Kung ikaw ay may utang ngayon ka-reload or balak mong umutang, panoorin mo to hanggang dulo. Kasi baka ito yung video na makapipigil sa'yo para sa tuluyang pagkalubog sa utang. Disclaimer lang po mga ka-reload, hindi po ako financial advisor. Ang sasabihin ko po sa video na to ay base lamang sa personal experience at personal kong pagre-research. Hindi po ito financial advice, kundi para sa educational at awareness purposes lamang. Eto mga ka-reload, ang unang tanong natin, paano ka nalubog sa utang? Real talk lang mga ka-reload, hindi ka nalubog sa utang sa isang bagsakan lang. Unti-unti yan, tama? Halimbawa, umutang ka ng 1,000, ang nakuha mo lang ay 700. Tapos, babayaran mo ng 1,400. Kulang ka ng pambayad or wala kang pambayad, kaya uutang ka ulit sa ibang application. Tama? Hanggang sa umabot ka na sa punto ka-reload na nagbabayad ka na lang ng utang galing sa panibagong utang. Mga ka-reload, yan yung tinatawag na debt cycle. At dito na nagsisimula yung malaking problema natin. Ito yung mga dahilan ka-reload kung bakit nalulubog sa utang ang isang tao. Number 1, dahil sa daming loan application na madaling mag-approve. Natetempt tayo. Siyempre, tao lang naman tayo na merong kahinaan. Isang click lang may pera ka na, o diba? Kaya ang daming naiingganyo talaga. Number 2, marami ring ganito. Hindi tinitingnan ang totoong interest. Kagaya kanina, sabi, umutang ka ng 1,000. Ang natanggap mo lang ay 930, ang babayaran mo ay 1,024. Akala mo, 24 lang yung naging tubo sa'yo, pero hindi mo na nakita yung service fee or kung anumang hidden fees na tinanggal bago mo ma-receive yung loan amount. At syempre, number 3, nagkakautang tayo mga ka-reload kapag wala na tayong choice or emergency talaga. Dito talaga pumapasok ang mga loan application, yung tipong kailangan na kailangan mo at wala ka ng ibang malapitan. At number 4 mga ka-reload, hindi marunong mag-budget. Dahil mga ka-reload, kung wala kang control sa budget o hindi ka marunong mag-control ng budget, kahit gaano kalaki ang kita mo, babalik at babalik ka pa rin sa utang. Meron na bang naka-experience sa inyo ng ganyan? Ang laki na ng sinusweldo, buwan-buwan may sinusweldo, pero hindi pa rin nawawala ng utang. Ibig sabihin mga ka-reload, hindi masyadong marunong sa pagbabudget. Eto naman mga ka-reload, ang sagot sa problema natin, paano tayo hindi malulubog sa utang? Unang-una ka-reload, huwag na huwag kang uutang kung pambayad lang din naman sa utang. Lalo na kung may interest ito. Kasi mga ka-reload, kapag ginawa mo to, para ka naguhukay ng mas malalim na butas. Yan talaga, diba? Diyan talaga tayo lulubog ng lulubog hanggang sa hindi na tayo makaahon. Tip number 2 mga ka-reload, alamin mo lang kung ano yung kaya mong bayaran. Bago ka umutang ka-reload, bago mo pindutin ang click, tanungin mo ang sarili mo, kaya ko ba tong bayaran? Or may nakalaan ba akong pambayad dito? Or may dadating ba akong pambayad dito? Kasi kung hindi at kung wala ka namang nakalaan na pambayad dun sa loan amount, nag-uutangin mo, wag mo na lang ituloy. Yan yung karaniwang nababasa ko sa mga nagsishare ng kanilang experience. Nakikita ko yung mga utang nila ang lalaki at hindi lang isang loan application. Merong 23K, 53K at sabay-sabay yun lahat. Iba-ibang loan application. Tip number 3 ka-reload, para hindi ka malubog sa utang, i-compute mo ang daily interest. Huwag kang tumingin sa monthly lang kasi kapag yun yung tinignan mo, iisipin mo parang ang liit naman ng tubo. Kaya igagrab mo na agad. Dapat ka-reload, alam mo ang tubo mo per day. Dahil dito mo makikita kung lugi ka na ba agad. Tip number 4 kay loan, limitahan mo lang mga loan application mo. Alam ko marami nagkala sa social media, kada scroll mo, meron kang nakikita. Pero tatagan mo yung sarili mo na wag mong subukan. Lalo na kung hindi mo naman talaga kailangan. Or yung pangluho lang, ganyan. Kung may isa ka ng utang ka-reload, wag mo nang dagdagan ng 5. Kasi ka-reload, mas konti ang utang natin, mas kontrolado. Tip number 5 ka-reload, magkaroon ng simple budget.
Kahit simple lang, gumawa ka ng budget mo, isulat mo sa notebook, or kung saan man lagi mong makikita at pwede mong balik-balikan. Kasi mahirap Carilo yung labas lang ng labas yung pera natin tapos hindi natin alam kung saan to napupunta. Or hindi natin alam kung saan natin to ginagamit. Halimbawa Carilo, isulat mo lang yung income mo, i-minus mo yung mga expenses mo, then i-equals mo yung savings mo. At kapag meron kang ginagasta, ilista mo pa rin. At kung walang natitira sa savings mo, kailangan mong mag-adjust. Hindi yung utang agad ang solusyon. Tip number 6, Carilon, humingi ka ng tulong kung kinakailangan. Mas mainam nang humingi ng tulong sa pamilya or sa kaibigan kaysa mabaon ka sa mga loan application na high interest. Minsan kasi Carilon, hindi ko rin masisisi yung mga taong madalas na umuutang sa mga loan application. Sa sobrang hirap kasi talaga ng buhay ngayon, talagang ang hirap lumapit kahit sa pamilya o kaibigan. Pero lagi mo pa rin subukan para maiwasan mo tong mga loan application na baka magbabaon sa'yo sa utang. Kumbaga, last choice na natin siya kung talagang walang-wala na at emergency talaga. Yon Carilon, yung ating 6 na tips para hindi ka mabaon sa utang. Eto, real talk lang to mga Carilon. Hindi naman masama ang umutang at halos lahat naman ng tao ay talagang nagkakautang kahit na yung mga mayayaman, negosyante, may mga utang pa rin yan. Ang mahalaga, nakakabayad at namamanage nila yung mga pera na inuutang nila. Halimbawa, uutang ka pang negosyo, alam mo na iikot at babalik yung kapital mo para may pambayad ka. Hindi yung uutang ka tapos lulustayin mo, tapos uutang ka ulit, pambayad ulit sa utang na meron ulit interest. Yun yung delikado Carilon. Kasi yun yung sobrang delikado yung hindi mo na kayang kontrolin yung utang, malalaglag yung anak mo. Ang goal dapat natin mga Carilon ay yung hindi na tayo dapat mangailangang mangutang ulit. Baguhin din natin yung mindset natin mga Carilon na kapag alam mong ay eto meron naman ako ditong mauutang. Ay eto isang click ko lang dito, may pambayad na ako. Dapat hindi ganun yung iniisip natin. Kasi isa din yan sa mga mindset na talaga namang mali, na talaga rin namang na-experience ko. Dahil alam ko na merong sa akin nag-o-offer ng mga malalaki na loan application, hindi ako natatakot na gumasta ng gumasta hanggang sa hindi ko namamalaya na ang dami ko na palang utang na binabayaran. Kasi nga, ang mindset ko, ayan lang naman siya. Isang click lang at madi-disburse na agad. So, yun lang mga Carilon. Kung may natutunan ka dito sa video natin, i-share mo na to sa mga kaibigan mo na may utang na din. Mag-comment ka na rin ng iyong experience. Mag-comment ka na rin ng mga loan application na gusto mo pang reviewin natin bago mo subukan. At sa simpleng pag-share mo nito sa mga kaibigan mo, baka makatulong ka pa sa kanila or sa pag-share mo ng experience mo din sa comment section. At kung gusto mo pa ng ganitong real talk tungkol sa mga loan application, subscribe ka lang and click the notification bell para ma-notify ka tuwing mag-a-upload tayo. Mga Carilon, ulitin ko lang, itong share ko sa inyo ay based lamang sa aking experience at pagre-research. Hindi ako financial advisor. Mga Carilon, kung gusto mo ring makatanggap ng 100 pesos sa iyong GCash ay ituloy-tuloy mo lang ang panonood sa mga video natin, pagla-like, pagko-comment at syempre mag-subscribe ka na kung hindi ka pa nakasubscribe. Dahil si YouTube mismo ang pipili sa'yo dito sa ating community spotlight at kapag nakita mo na ang pangalan mo dyan ay i-PM mo na ako sa aking page. Yun lang mga Carilon, maraming salamat sa inyong panonood. Sana ay makaahon na tayong lahat sa pagkakautang at iwasan natin ang tapal-tapal system. Yun lang and God bless you all.